kung itong si Marcos Jr. talagang siya kumbaga mahal talaga niya ang ating bansa, no? Kung talagang mahal niya ang Pilipinas, seryosohin naman niya yung kanyang trabaho. At kung ayaw naman niya seryosohin yung kanyang trabaho at mahal niya ang Pilipinas, he needs to step out of the way. Patungkol nga dito sa nagpapatuloy na protesta ng mga kababayan natin laban sa katiwalian dito sa ating bansa. Oo, alam mo, Jade, itong mga kilos protesta na ito, no, lalong-lalo na itong pinangungunahan ni Congressman Kiko Barsaga kagabi. Ito yung nasa labas ng subdivision ng mga mayayaman, ano, kung di ako nagkakamali. Nandiyan nagsimula sila sa Manila, no? Tapos nagpunta sila nung kinagabihan na sa Forbes Park. Yan simula pa lang yan sa palagay ko ng mas marami pang mga magiging kilos protesta na directed towards dun sa mga elites ng ating bansa. Kasi ang nararamdaman ng tao is yung mga mayayaman, lalong-lalo na yung mga politiko at yung mga corrupt, no? Yung mayaman sila lalo at yung mga kababayan natin patuloy, Jade, na naghihirap, no? So dapat itong administrasyon ni Marcos Jr., hindi sila dapat maging complacent. Hindi sila dapat na umasa na huhupa ito. Bagkos ito'y mas lalo pang lalaki at lalawak sa aking palagay hanggat wala silang ginagawang paraan, no, para masawata ang graft and corruption sa ating bansa, lalo pang lalaki at lalawak ito, no. So kagabi may marami tayong kababayan, mga matatapang, ano, hinarap nila yung mga pulis at nakita naman natin, ano, na marami tayong mga kababayan pa rin na talagang nagmamahal sa ating bansa. Kami naman, Jade, na mga nasa labas ng bansa, no, patuloy kaming nagmamatsyag at patuloy kaming nagmo-monitor sa mga nangyayari diyan, ano. At malamang sa malamang magkakaroon din kami dito sa labas ng bansa, no, ng mga pagkilos din laban sa graft and corruption diyan sa ating bansa. Kaya hindi dapat magpakakumpiyansa, no, itong si Marcos Jr. dahil asahan nila hangga't wala silang ginagawa para maiayos yung issue ng korupsyon, lalo pang lalaki at lalawak ang mga pagkilos na yan, Jade. Po, bilang isang ekonomista, Doc, may positibong epekto ba itong mga ginagawang protesta laban sa korupsyon dito sa ating bansa? Well, kasi Jade, yung mga kilos protesta na yan yung reaksyon ng ating mga kababayan sa issue ng korupsyon. So, ibig sabihin, hanggat merong korupsyon at ito'y lumalala, makikita natin na nagre-react ang taong bayan sa pamamagitan nitong mga kilos protesta. So, ang pinakapunot dulo nito, Jade, is yung issue pa rin ng graft and corruption. So, hanggat wala silang ginagawa dyan, patuloy yan na lalala at yan ay magkakaroon ng epekto sa ating ekonomiya. Alam mo, Jade, maraming channel, no, na pwedeng pagdaanan yung korupsyon sa ating ekonomiya, no. So halimbawa na lang sa issue ng expenditure ng gobyerno, napakaraming government resources ang napupunta sa graft and corruption, no. Nakita naman natin na yung mga ghost project, ang korupsyon 100% na. Hindi lang yan, may mga ibang bansa na rin kagaya halimbawa nung sa South Korea na ayaw na tayong tulungan, no, in terms of official development assistance. So ibig sabihin yan, yung mga infrastructure projects, no, na nakonektado sa mga ODA, konektado sa government expenditure, baka hindi ito magtuloy, no, kasi nga dahil sa issue ng korupsyon at makakaapekto ito sa pangkalahatang paglago ng ating ekonomiya. Sama mo pa dyan, Jade, yung mga infrastructure projects na substandard o kaya mga ghost project kapag dumating ang sakuna, dumating ang lindol o kaya dumating ang pagbaha, gumuho, wag naman sana mangyari, ano, gumuho yung mga itinayo ng mga kontraktor na tiwali at naibulsan na ng mga politiko yung pera, no, at may mga nasawi diyan, magkakaroon talaga ng malaking epekto yan sa ating ekonomiya. Kasi alam mo, lalo-lalo na, no, lumilindol ito mga nakaraang araw, Jade, ano, dumating din yung maparami mga bagyo at pagbaha. Ang kinakailangan sa disaster resilience sa ating bansa is maayos yung infrastruktura natin. Magbuhat sa flood control hanggang sa mga critical infrastructure. Yan kung nakokorap yan, no, at substandard yung pagkakatayo, nagkakaroon talaga ng epekto yan sa ating ekonomiya, no? Kaya malabo, no, sa palagay ko na mararating ng ating bansa yung sinasabi nilang upper middle income country status hanggat hindi nila nagagawa ng isasaayos itong issue ng korupsyon sa ating bansa. Kasi yan ang humihila sa atin
Jade, no, pababa ng pababa. Kaya dapat talaga maiayos nila yan. Panawagan ng mass resignation mula sa presidente, vice-presidente, congressman at senador. Diyan po sa Senado, isa pong senador ang nagpapanukala po niyaan. Pero yun nga lang, iba-iba po yung mga komento, no, ng mga eksperto o ng mga nasa pamahalaan. Nagsabi wala daw sa konstitusyon. Kaya medyo mahirap o malaking hamon po yung, yung panawagan niyan kaugnay nga sa mass resignation ng mga opisyal para po maibalik yung tiwala ng taong bayan sa bansa. Well, may option pa rin naman kasi meron tayong option sa saligang batas, ano? So halimbawa kapag nakita ng gabinete na hindi na competent itong namumuno, pwedeng yung gabinete mismo silang magsabi that they are withdrawing yung kanilang suporta. So merong ganyan. May mga paraan naman na legal at may paraan na mga nasa saligang batas, no, para magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. So ngayon, kung itong si Marcos Jr. talagang siya kumbaga mahal talaga niya ang ating bansa, no? Kung talagang mahal niya ang Pilipinas, seryosohin naman niya yung kanyang trabaho. At kung ayaw naman niya seryosohin yung kanyang trabaho at mahal niya ang Pilipinas, he needs to step out of the way, no, and give that responsibility to somebody else. Kasi Opo. nakikita naman natin na hindi na siya competent, ano, at hindi lang yun, Jade, no, may mga basihan din tayong numero diyan. Kasi kung titingnan ninyo halimbawa yung mga trust ratings ni Marcos Jr., pabulusok bababa, no? Makikita nyo halimbawa yung latest na trust ratings from yung pahayag yung sa Publicus Asia, no, sa mga iba-iba pang mga polling firm, makikita ninyo na pababa. At ito nga si Martin Romualdez talagang napakababa ng kanyang trust rating, no? So kumbaga makikita natin na walang kumpiyansa ang taong bayan, no, sa mga namumuno sa atin sa ngayon. Kung ang taong bayan nga, Jade, wala pang kumpiyansa, what more pa yung foreign investor. O, kaya makikita natin na meron talagang negatibong epekto ito sa ating bansa, itong nangyayari sa kasalukuyan. Ano? So hanggat hindi siniseryoso ni Marcos Jr., no, yung kanyang trabaho, lalala lang ng lalala. No? Itong nakikita nating issue ng korupsyon, lalawak at lalawak ang kilos protesta na yan, ano, sa mga darating pa na mga linggo. Linggo lang ang pinag-uusapan natin dito, Jade, no, kasi mukhang ang palagay ko dito itong mga protesta na ito'y magiging mas frequent, no, sa mga darating pa na mga linggo. Opo. Dahil nga sa mga issue ng katiwalian na, Doc, balikan ko lang yung sabi ng BSP na hindi nila maabot yung target nila na paglago sa GDP. So anong mangyayari after this? Anong magiging implikasyon po nito sa taong bayan? Oo. Ganito kasi yan, Jade, no? So halimbawa, nalulugbok ang ating ekonomiya, magkakaroon ito ng epekto sa trabaho. So makikita natin na mas dadami pa ang dadami ang ating mga kababayan na walang trabaho. No, tataas yung bilang ng mga walang trabaho. At kapag ang tao ay walang trabaho, gutom. So anong gagawin ni na Marcos Jr.? Mamimigay sila ng ayuda. No, so yun yung nakikita natin diyan Kapag ang tao gutom, pag ang tao merong problema, no, papasok sila diyan, mamimigay ng ayuda. Kagaya halimbawa na may mga sakuna, mamimigay sila ng ayuda. Pero tandaan din natin na merong hangganan ang resources ng ating gobyerno. May hangganan yan, ninanakaw pa. So ibig sabihin, hanggat hindi nila na resolve yung issue na yan, magkakaroon talaga yan ng epekto sa ating gross domestic product, no? At hindi natin mararating yung upper middle income status. So ngayon, anong consequence niyan? Dadami ang walang trabaho, mas lalawak ang mga kilos protesta, andyan din yung issue na hindi na tayo maka-access halimbawa ng mga official development assistance kasi wala na rin kumpiyansa sa atin ang mga ibang bansa. No? At dahil mababa yung ating antas, no, ng pamumuhay, mababa yung ating standard of living, magkakaroon ito ng epekto sa napakaraming sektor ng ating ekonomiya. Halimbawa sa kaso, Jade, ng turismo. Sa kaso ng turismo, makikita natin na kung unstable ang isang bansa, malimit na may mga pagkilos protesta, yung mga ibang bansa, Jade, mag-i-issue yan ng mga travel warning. No? I-avoid nila yung kanilang mga kababayan na pumunta sa Pilipinas, no? Kasi nga may mga kilos protesta. So may epekto yan sa turismo. Napakalaki pa naman ng nakukuha natin in terms of tourist income, no? So kumbaga hangga't yung nasasabi ko kanina, hangga't hindi yan nasasaayos at siniseryoso ni Marcos Jr., patuloy lang na lalala ng lalala, no, yung sitwasyon diyan sa ating bansa. Opo. Since wala pong kumpiyansa na ang taong bayan, nabanggit po ninyo, yung mga negosyante nga ay bumababa na yung kumpiyansa nila, papaano na lamang yung mga ahensya po
na nag-iimbestiga po nitong flood control controversy, sa tingin po ninyo ay may kumpiyansa pa rin ho ba ang taong bayan doon sa mga nag-iimbestiga tulad ng sabi po ninyo ICI? Pero itong pagdating naman sa bagong ombudsman na possible na ito po magiging prioridad po niya pagdating ng panahon, itong flood control anomaly. Ano po, mataas rin ho ba ang kumpiyansa ng taong bayan lalo na po sa mga ekonomista tulad po ninyo? Alam mo kasi nangyari naman sa ombudsman, with all due respect kay Congressman Boying Rimulya, with all due respect to him, ang aking palagay dyan, I think he should not have been appointed there in the first place. Kasi ano siya, politiko siya eh. Kung titingnan mo sa mga dating inappoint na ombudsman, yan ay mga dating mga mahistrado ng korte, mga batikang abogado o kaya mga human rights advocate, kumbaga may meron silang matagal na karanasan sa paglilitis. Hindi sila politiko kagaya ni Congressman Rimulya. So kung politiko pala itong si Congressman Rimulya, so ibig sabihin political din yung reason sa kanyang pagkaka-appoint as an ombudsman. Kaya nung naalala mo, Jade, anong sinabi ni Ombudsman Rimulya? Sabi niya, isa sa mga una niyang gagawin is titignan itong salin ni Vice President Sara Duterte. Bakit mo uunahin si Vice President Sara Duterte? Nandyan pa si Saldico, nandyan pa si Martin Romualdez na dapat mong asikasuhin. Kumbaga, iba ang prioridad sa palagay ko nito ni Boying Rimulya. Kasi nga politiko ito, political din yung reason sa kanyang pagkaka-appoint. It's not about accountability. It's about politics itong pagkaka-appoint na ito kay Congressman Boying, with all due respect to him. Now, doon naman sa tanong mo, Jade, in terms of seseryosohin, since nga ang palagay ng tao is political yung reason ng pagkaka-appoint kay Ombudsman Rimulya, hindi ito seseryosohin ng taong bayan. Kumbaga, lahat ito politika lang. At ganun din dun sa ICI. So makikita natin na any recommendation ng ICI, makikita natin, it remains to be seen kung ano yung kanilang gagawin. Pero sa palagay ko sa ngayon, dahil nga nagtatago sila dyan sa building, hindi sila nagla-livestream ng kanilang mga pagtinig, sa palagay ko, hindi sila seseryosohin hanggat sila nagtatago dyan sa loob ng building na yan, Jade. Opo.